Uy, kumusta? Sa ating pag-uusap ngayon, sasagutin natin yung isang malaking tanong na sigurado akong naitanong na nating lahat sa sarili natin at some point. Paano nga ba tayo magiging mas mabuting tao? Tara, simulan na natin. Nagsisimula ang lahat sa isang napaka-powerful na quote galing kay Max Dupree. Sabi niya, hindi natin mararating ang dapat nating kahinatnan kung mananatili tayo sa kung ano tayo ngayon. So yun pa lang, alam na natin ang pagbabago, hindi yan option lang. Kailangan talaga para lumago. So ayan na nga, yan ang ating tanong for today. Paano ba talaga maging isang better person? At linawin lang natin ha, hindi ito tungkol sa pagiging perfecto, kundi sa isang patuloy na proseso ng pagunlad, progress, not perfection. At alam nyo, madalas, yung journey na to nagsisimula yan sa isang napaka-personal na lugar. Yung pakiramdam na may pagdududa ka sa sarili mo hanggang sa mag-decide ka na, okay, gusto kong magbago. Kasi aminin natin, marami sa atin ang nakaramdam ng dissatisfaction sa kung sino tayo. At madalas, yung ugat niyan, insecurity. Tapos lumalabas yan sa mga kilos natin. Kung hindi tayo masaya sa sarili natin, nagiging mas critical din tayo sa iba. At yan mismo yung nagiging trigger para simulan ang pagbabago. Okay, so para hindi tayo maligaw sa ating paglalakbay, kailangan natin ng malinaw na goal, di ba? Isang North Star. At ang tawag dyan ay self-actualization. Ito yung ating bakit. Ano ba tong self-actualization na to? Ayon sa psychologist na si Abraham Maslow, ito yung pagnanais na maging the best version of yourself. Yung maabot mo yung lahat ng kaya mong maging. Kumbaga, ito na yung full potential mo, yung pinakatuktok ng pagkatao mo. Pero teka lang, sabi ni Maslow, hindi mo yan basta-basta maaabot. Isipin mo na parang pyramid. Bago mo marating yung tuktok, kailangan mo munang isecure yung mga nasa baba, yung basic needs natin, tulad ng pagkain, seguridad, pagmamahal, at pagpapahalaga sa sarili. Kapag matibay na yung pundasyon, doon lang natin tunay na mararating yung tuktok. So ano ba ang itsura ng isang taong self-actualized? Well, ayon sa pag-aaral, malinaw ang pagtingin nila sa realidad, komportable sila kahit mag-isa at mayroon silang malalim na pakikiramay sa kapwa. Hindi sila perfecto pero masasabi mong buo sila bilang tao. Ang ganda ng goal, di ba? Pero bakit parang ang hirap-hirap maabot? Dahil meron tayong kalaban at madalas yung kalaban na yon ay ang sarili natin. Ito ang self-sabotage, ang ano o yung pinakamalaking balakid sa atin. At paano ba natin sinasabotahe yung sarili natin? O eto, tignan natin kung may tatama sa inyo. Procrastination, yung mamaya na lang habit. Negative self-talk, yung inner critic na laging nagsasabing di mo kaya. At perfectionism, yung sobrang takot magkamali. Pamilyar ba? At heto pa yung nakakagulat na dahilan. Takot. Pero hindi lang takot na mabigo. Minsan, takot din tayong magtagumpay. Oo, seryoso. Kasi minsan iniiwasan natin yung success kasi takot tayo sa mga bagong responsibilidad at expectations na kasama nito. So, paano natin nalabanan yung self-sabotage para maabot yung self-actualization? Kailangan natin ng sistema. At dito papasok ang unang bahagi ng ating paano, mga ideya mula sa sikat na librong Atomic Habits. So ito yung napaka-importanteng shift. Huwag lang tayo mag-focus sa goals o sa resulta, ang focus dapat nasa systems o yung mga proseso. Kasi yung goals, yun yung nagsasabi kung saan ka pupunta. Pero yung systems, yun ang titiyak na makarating ka doon. Sabi nga, you fall to the level of your systems. At dito natin makikita yung magic ng maliliit na pagbabago. Isipin mo to, kung magiging 1% better ka lang araw-araw, sa loob ng isang taon, you'll be 37 times better. Grabe, di ba? Hindi kailangan ng malalaking life-changing na hakbang. Ang kailangan, maliliit pero consistent na pag-usad. At para magawa to, may cheat sheet tayo, yung 4 laws of behavior change. Kung gusto mong bumuo ng good habit, gawin mo itong obvious, attractive, easy, at satisfying. Para naman sirain ang isang bad habit, simple lang, baliktarin mo lahat yan. Gawin mong invisible, unattractive, difficult, at unsatisfying. Pero, hindi sapat yung sistema lang. Parang kotse, kailangan mo rin ng gasolina. At ang gasolina natin dito ay yung tamang mindset, yung emotional fuel. Ito ang ikalawang bahagi ng ating paano, ang self-compassion. Madalas kasi, akala natin self-esteem ang kailangan. Pero yung self-esteem, medyo fragile yan.
Nakabase kasi yan sa pagkukumpara sa iba at sa mga achievements mo. Ang self-compassion, iba to. Hindi ito mapanghusga. Binibigyan ka nito ng matatag na self-worth, manalo ka man o matalo. At may 3 sangkap yan. Una, self-kindness, yung pagiging mabait sa sarili mo, lalo na kapag nagkamali ka. Pangalawa, common humanity, yung pag-alala na lahat tayo nagkakamali at hindi perpekto, hindi ka nag-iisa. At pangatlo, mindfulness, yung pag-obserba sa nararamdaman mo nang walang judgment. Okay, ngayon, pagsamasamahin na natin lahat ng yan at alamin natin kung ano ang pwedeng maging unang 1% na hakbang mo. Tandaan natin tong sinabi ni James Clear. Bawat kilos mo ay isang boto para sa klase ng taong gusto mong maging. Ang ganda, no? Yung maliliit na gawin mo araw-araw, yung sistema mo, yun ang humuhubog sa pagkatao mo at magdadala sa'yo sa iyong self-actualized self. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Ano ang magiging unang 1% improvement mo? Hindi kailangan malakin ha. Ang mahalaga, magsimula ka. Dahil ang paglalakbay tungo sa pagiging mas mabuting ikaw ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang.